Akala mo ba hindi aabot ng 300,000 milya ang makina ng BMW? Mag-isip ka ulit dahil mas tumatagal pa ito kaysa Toyota Camry ng kapitbahay mo. Oo, ibabahagi ko ang 5 sa pinakamaasahang BMW na bibilhin ko agad. Tara, simulan na natin. Maikli lang ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Una, ito ay tinatawag na M30 o Big 6. Inline 6, cast iron ang black aluminum heads, single overhead cam at simple ang pushrod setup. Ang makina ng M3 ay may 150 hanggang 200 at 20 horsepower at gumagamit ng lumang simpleng drivetrain. Mas kaunti ang teknolohiya, walang turbocharging, kalimutan mo na yan, at direct injection. Wala rin yan tulad ng kahit anong sasakyan na medyo luma na. Kaunting tagas ay maaaring manggaling sa rear main seal at posible rin sa iba pang pan gaskets o seal points. Posible rin ang tagas ng coolant. Asikasuhin mo agad ang mga yan. Simple lang sila. Kaunti ang tubo at hose, kaya madali ayusin. Valve stem seal. Kapag sira, konting dagdag sa konsumo ng langis, pero hindi naman malala. Timing. Napupudpod din ang chain guides, pero kadalasan kapag mataas na ang tinakbo ng sasakyan. Ang mga lumang carburetor o fuel injection system ay pwedeng kailanganin ng tuning, kaya may konting trabaho para sa mekaniko. Medyo limitado na rin ang availability ng mga pyesa dahil tumatanda na ang mga sasakyan na ito. Matagal nang ginagamit ang makinang ito mula 1968 hanggang 1994 bilang pangunahing makina sa lineup. Isa ito sa pinakamagaganda nilang nagamit. Bakit nga naman aalisin ang isang napakagandang bagay? Umaabot ng 300,000 milya o 500,000 kilometro. Sino ang di gusto ng makinang tuloy-tuloy ang takbo? Makikita mo ang mga ito sa E28 5 Series, E24 6 Series, E12 5 Series, at E9 2800. Kaya kahit ako mismo ay nagkaroon ng karanasan sa pagmamaneho ng ilan sa mga naunang Model 5 Series na kotse, talagang naranasan ko yon. Isa sa mga kaibigan kong mekaniko, maraming taon na ang nakalipas, ay may isa at ayaw niya talagang ipamigay o ibenta iyon. Hindi mo talaga matanggal ang susi sa kamay niya dahil gustong-gusto niya iyon. Madaling ayusin at alagaan, at tuloy-tuloy ang takbo nito. Ang M54 ay isang tunay na alamat, isang naturally aspirated inline 6-cylinder engine. Makikita mo ito sa napakaraming iba't ibang BMW, mula sa E46, 325 at 330s na mga legendary na drivetrain at mas kahanga-hangang mga sasakyan. Ang E39 5 Series, pati Z4 at X5 ng naunang henerasyon, ay ginamitan din ng makinang iyon. Hindi na kailangang isama ang M5 E60. Ngayon, parehong aluminum ang block at head, kaya mas magaan at episyente ang performance. Mas maganda ito kaysa sa direct injected systems ngayon. Mas simple i-maintain, mas maaasahan, at bahagyang mas mababa ang fuel metering. Malamang na mas mababa ang fuel economy mo, pero hindi yon issue. Maaasahan at madaling ayusin ang multi-port fuel injection systems, kaya hindi mo na kailangan isipin ang DI sa mga sasakyan na ito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumatagal ito ay dahil hindi ito sobra-sobra sa teknolohiya. Meron itong variable valve, direct fuel injection, o turbocharging na hindi pa uso noon. Walang arte, simple, maaasahan. Kailangan lang ng kaunting maintenance. Kung may tagas sa coolant o gasket, ayusin o palitan agad. Bukod doon, mas simple talaga ang kotse at madali kang makakalikot sa ilalim ng hood na parang walang bukas. May ilang problemang dapat isaalang-alang, gaya ng aberya sa cooling system tulad ng water pumps at thermostats. Ako na rin ang nagpalit ng ilan sa mga yan sa mga BMW. Madaling masira ang vanos seal kaya nagkakaroon ng magaspang na idle, mahina ang low-end torque at performance, problema sa timing sa mataas na RPM, minsang tagas sa oil cooler at gasket, at sira sa idle control valve. At dahil hindi ito turbocharged, mas kaunti ang torque nito. Ibig sabihin, hindi ito angkop para sa mas malalaki at mas makapangyarihang sasakyan, tulad ng mabibigat na X5 at mas malalaking sasakyan, mas bagay talaga ito sa mas maliliit na sasakyan. Sa 3 Series siguro sa 5 Series na rin kung pipilitin. Kapag nilagay mo ang makinang ito sa mas mabibigat na sasakyan, talagang lumalabas ang mga limitasyon nito at ang kakulangan sa torque. Isa pa na talagang legendary. At halos lahat ng mahilig sa kotse, car enthusiast, at lalo na ang mga BMW enthusiast, ay mahal na mahal ang BMW N52 na siyang naunang modelo bago ang naunang makina. Kakabanggit lang natin, ito ay isang 3-liter inline 6, walang turbo, walang direct injection. Kalimutan mo na yung mga kalokohan na yan. Tumakbo ang mga ito mula 2004 hanggang 2015 na may variable valve timing gamit ang double vanos at valvetronic systems. Ibig sabihin, napaka-episyente, maganda ang performance, maluwag huminga at tunay na performance monster para sa laki ng makina.
May ilan na nagsabi na may mga packing marks at posibleng mga hamon sa pagkasira at kalawang sa loob ng case. Dahil ang black ay halo ng magnesium at aluminum, hindi ito laging maganda. Pero kung aalagaan mo ang oil services, maganda ang coolant at masigla ang pagmamaneho, okay lang. Karaniwan, maiiwasan mo ang ilan sa mga problemang iyon. Ang inline 6-cylinder ay natural na balanse, kaya umaabot ito ng 200 at 50,000 hanggang 300,000 milya at maayos ang idle. Mas kaunti ang panginginig sa chassis, mas kaunti ang panginginig sa makina, mas kaunti ang panginginig sa transmission. Maayos ang takbo nito at sa simpleng pag-aalaga, kaya nitong umabot ng 500,000 kilometro, matibay talaga. Pero dito na nagsimula ang unti-unting katapusan. Plastic na bahagi sa ilalim ng hood ang isa sa mga kahinaan. Nagsimula silang maglagay ng mas maraming plastic na linya ng cooling, water pump, mga bahagi ng thermostat, mas maraming gilid ng radiator, mas marami sa mga bahaging ito ay naging plastic sa ilalim ng hood. Sabi nga nila, plastic fantastic. Madalas, mas marami pa itong tagas ng coolant lalo na pag mataas na tinakbo. Palitan lang ang mga iyon, pero asahan mo pa rin ang Vanos failure. Isa pa ring posibleng problema. Nakita na rin natin ito sa Lexus. Nagkaroon din sila ng mga problema sa kanilang Vanos system, pati na rin sa Lexus at Toyota. Yung iba sa 3.5-liter V6 nila nagka-leak sa variable valve timing hydraulic lines. Kaya naglabas sila ng bulletin. Recall ba yon? Sige, pareho lang din dito sa BMW. Ganyan talaga sa industriya. Nagkakabitak ang thermostat housing at tumutulo ang langis mula sa valve cover, gasket at bottom pan. Karaniwan talagang may tumutulo ring langis pagtagal, lalo na sa aluminum na makina dahil sa paulit-ulit na pag-init at lamig na nagdadagdag ng stress. Ang pag-twist sa joints at matting surfaces pwedeng magdulot ng maagang tagas. Yung electric water pump, ayokong pag-usapan. Isa talaga yan sa di ko matiis. May electric water pump yung N54 ko. Lagi itong nasisira, nag-o-overheat, pumuputok ang housing at hindi talaga matibay. Alam ko sa N54, mas malala dahil turbocharged siya. Dahil sa init, kailangan mo talagang palitan agad. Mga 50, 60, 70,000 milya pa lang. Mas tatagal ito ng 50% kaysa dati, pero maaari pa ring masira. Makikita ang N52 sa napakaraming magagandang non-turbocharged na BMW mula early 90s, tulad ng BMW E90, E91 at syempre E92. Lahat ng iyon ay 3 series na kotse, maliban kung hindi mo alam ang E65 series. Hindi kasama ang M5 na isang S85, isang ibang-ibang makina na may V10, pati na rin ang X3 at Z4. Kaya, kadalasan, marami sa mga BMW na nasa early hanggang mid-2000s ay madalas gumagamit ng derivative ng makinang ito. Napakatibay, napakamatibay, at napakaaasahan. Hindi mahalaga kung may 4-cylinder na Camry ang kapitbahay mo. Malamang mas matibay at tatagal pa itong makina kaysa doon. Hindi ko maipaliwanag ng sapat. Alamat talaga ang makinang ito at naghahanap ako ngayon ng isa pa. Dahil nagkaroon ako ng X535D, tama yan. May M57 na 3 litro na inline 6-cylinder turbo diesel engine ito. Talagang kamanghamanghang kotse. Ang makinang ito ay ginamit mula 1998 hanggang mga 2013. Nasa 2009, X535D namin ito at bawat sandali ay sobrang nagustuhan namin. Nagkaproblema ito bago matapos ang buhay, pero ikukwento ko mamaya. Malaki ang tibay nito, hindi lang dahil sa paulit-ulit na panalo sa Ward's Engines of the Year. Isa talaga itong legendary na sasakyan. Straight 6 diesel na may turbocharger at common rail injection. Ang tibay nito ay dahil sa cast iron block. Alam natin na pinakamaganda ito para sa diesel engines na mataas ang compression. Tumatagal ito dahil sa matibay na cast iron block. Mahusay ang engineering at hindi pinilit sa limitasyon. Kaya tumatagal ang mga sasakyan na to ng 250,000 hanggang 300,000 milya nang walang aberya. Marami ring nag-tune nito. Sa huli, naibenta namin yung amin dahil gusto naming magpalit ng sasakyan. Pero sa huli, kapag inalala ko, ang bagong may-ari ay balak gawin ang full delete. Tatanggalin niya ang EGR, ang death fluid, lahat ng yon. Tatanggalin ang mga kalat na yan at ire-retune pa niya. At pagkatapos, pwede kang makakuha ng dagdag na 100, 150 pound-feet ng torque at magagawa mo yon ng maaasahan. Ilan sa mga naging problema ay ang swirl flaps na alam naman nating lahat, pwede mo yung ipatanggal. Isa yon sa mga solusyon. Kapag mataas na tinakbo ng injector, nagkakaroon ng sira. Isa sa injector namin nagka-aberya, nag-short, nag-misfire at hindi na tumakbo ng maayos kaya pinagawa namin agad. $2,000 ang nagastos namin sa isang injector. Hindi ito mura, pero di naman madalas masira. May issue rin sa glow plug kapag malamig ang klima.
Dahil matibay ang baterya namin, nagpalit lang kami ng glow plug at ilang plugs pagdating ng 100 at 20,000 milya. Sa huli, tumatakbo pa rin sila kahit -30 o -35 Celsius. Basta maayos ang baterya. Tungkol naman sa sirang turbocharger. Habang tumatanda, apektado talaga kung pababayaan ang pagpapalit ng langis. Huwag pabayaan ang timing chain. Siyempre, malaking bagay dyan ang regular na inspeksyon at pinaka-importante, madalas na pagpapalit ng langis. Alam natin na maraming carbon ang nilalabas ng diesel engine na nagdudulot ng sludge sa makina. Kaya ang madalas na palit ng langis ay nakakatulong sa turbocharger. Ang iyong timing chain, mga ramp at lahat ng iyan mas tumatagal kapag regular ang iyong maintenance. Makikita ito sa mga sasakyan tulad ng 330D, 530D, X535D at 7 series na diesel. Hanapin mo ang M55 na 6-cylinder diesel engine. Siguradong tatagal ng daan-daang libong milya. Hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako na naibenta namin ang amin. Bago ko ibahagi ang top 5 pinakamaasahang BMW, magbibigay muna ako ng honorable mention. Nagkaroon ako ng M50 engine na nasa E36 320e namin, na isang 2 litrong inline na 6 na silindrong makina. Sobrang pino at makinis ang ZF transmission namin, kamangha-mangha talaga ang sasakyan. Halos araw-araw ko itong ginamit, umabot ng daan-daang libong milya sa pagmamaneho. Ginamit ko ito para maghakot ng semento at mga materyales sa konstruksyon. Araw-araw namin ginagamit, talagang gamit na gamit namin. Kaunting maintenance lang ang ginawa namin. Sa tingin ko, minsan akong nagpalit ng thermostat at valve cover gasket doon. Bukod doon, walang diferensya ang kotse. Oo, sira ang window regulator, nagkaproblema ang thermostat at may pinalitang cooling lines. Bukod pa doon, maganda talaga ang kotse at umabot ng daan-daang libong milya. Dapat talagang isaalang-alang ang M50, kaya kung interesado ka sa mga lumang E36, sulit itong tingnan. Pag-uusapan din natin ang isa. Na-feature ko na ito dati at napag-usapan ng paulit-ulit. Mula 2015, ipinakilala ng BMW ang B58 engine, isang 3-liter inline, 6-cylinder na twin-scroll. Oo, ang turbo twin-scroll ay ibinibigay ang best of both worlds at naging legendary na ngayon. Yung unang henerasyon ay nagka-issue sa plastic oil pump, pero naayos ito noong 2011. Pero talagang kamangha-mangha ang mga ito dahil yung mga huling modelo ay meron na rin nung ipinagmamalaki ng Toyota sa kanilang Toyota Lexus na mga produkto. May direct at port fuel injection na ang huling henerasyon ng B58 kaya wala ng carbon fouling sa mga bagong modelo. Kamangha-mangha talaga ito. Pwede mo ring i-tune, kaya nitong tumakbo ng 600 to 700 horsepower na hindi nasisira. Karamihan sa mga makinang ito ay may Valvetronic at Vanos system. Parehong aluminum ang block at head. Itinuturing itong isa sa pinakalegendaryo at maaasahang makabagong makina ng BMW at sa lahat ng makina ngayon, kayang makipagsabayan nito sa pinakamahusay na makina. Ang B58 sa F30, F32 series, syempre sa 340s at natural, lumipat din ito sa 340s at 440s ng G series. Pati na rin ang G30 ng 540, kaya 540 ang designation. Anumang may 4.0 sa mga huling modelo ay kadalasan ay B58 na makina. Kaya makikita mo ito halos sa lahat mula sa X3, X4, X5, X6 at X7. Lahat ng may 4.0 na designation ay magkakaroon ng B58 na makina kamangha-mangha ito. Ganoon din sa Z4 at ginamit din ng Toyota ang parehong makina. Kaya alam mong tiwala sila sa drivetrain na ito ng Toyota Supra. 5 karaniwang problema sa B58 oil filter housing tulad ng bitak na nagdudulot ng tagas at pagbagsak ng oil filters. Kung pinapatagal mo ang pagitan ng oil service mo, magkakaroon ka ng problema sa pagpapadulas ng turbocharger. Kung pababayaan mo ang oil service, gaya ng sinasabi ko, huwag mong sundan yung 12,000 milyang oil change na yan, kalokohan yon. Dagdag pa, coil packs at spark plug na nasisira. Karaniwan na ito sa mga makina ngayon at Valvetronic actuator na pumapalya kapag labis ang gamit. Dapat nating tandaan na mas mahal ang maintenance nito kaysa sa mga naunang naturally aspirated na makina at marami ring problema sa coolant system. May 2 tangke para sa cooling system. Siguraduhin lang dahil may nagrereklamo na mabilis maubos ang coolant. Hindi nila nakikita ang tagas sa sahig. Hindi rin nasusunog pero nauubos pa rin. Bantayan mo at mag-ingat. Baka kailangan ng smoke test. Ipacheck sa mekaniko. Hindi ka talaga dapat mabilis maubusan ng coolant at hindi rin dapat mabilis maubos ang langis. Isa ito sa pinaka-legendary na makina, kilala sa tibay, dali i-tune at versatility. Pinagparesan pa ng ZF 8-speed all-wheel drive. Pwede mo itong gamitin araw-araw sa kahit anong paraan,
dalhin sa racetrack o i-tune. Matibay at matatag ang sasakyan na ito at swak ang makina para sa mid-sized at malalaking modelo tulad ng X7. Hanggang sa 240 ibig sabihin parang rocket ship na nasa Riles yon. Ang B58 Inline 6 ng BMW ay masasabi mong pinakamahusay sa lahat ng panahon. Mga makina ng BMW. Pangalawa lang doon. Posibleng ang S58 ay sport-tuned gaya ng sa M na kotse. Pero ang B58 ay para talaga sa tibay at tagal. Hindi ka magkakamali dyan. Inirerekomenda kong piliin mo ang 20 pataas para maiwasan ang problema sa oil pump at may mga fuel system upgrades din. At syempre, ang heat encapsulation ng lahat ng B58 ang isa sa pangunahing dahilan kaya hindi ka nagkakaroon ng maraming coolant leaks. Yung mga nabibitak na fittings at hoses ay karaniwan sa mga naunang modelo at makina gaya ng N54 at N55, kaya siguraduhing alamin ang lahat ng detalye. Nagbahagi ako ng isang video na partikular tungkol sa nangyayari sa B58 na yan. Lahat ng kailangan mong malaman. Doon ko tinalakay ang mga kalakasan, kahinaan at lahat ng detalye. Sana magkita-kita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Mga kaibigan, magkita tayong muli.